lockdowns. Okay, so hindi po natin pangungunahan ng Presidente sa kanyang announcement. At besides, meron pa pong mga apila na mangyayari. So yung listahan po ay hindi pa pinal. Ko-confirm ko po na meron na tayong mga rekomendasyon, pero ang mga rekomendasyon po hindi pa po pinal. So kung kayo po ay magko-quote sa isang leaked document, that's your lookout, po pwede po yang magbago at magiging fake news ang inyong ibabalita. Nagpulong pa rin po ang ating mga miyembro ng IATF kahapon, June 10, at itong ilan sa kanilang naaprubahan. Una po, kinilala ng IATF na kailangan ipagpatuloy ang contact tracing at i-maximize ang paggamit ng Stay Safe PH. Ang mga sumusunod na mga kasunduan ay ginawa ng IATF para sa paggamit at management ng Stay Safe PH application. Ito ay para mas masiguro ang pagsunod sa relevant cybersecurity, data privacy at confidentiality laws. Nagkaroon po ng Memorandum of Agreement o iba pang kasunduan na ipinasok ng Multi-Technology Corporation or Multi-CIS at DOH tungkol sa donation at paggamit ng Stay Safe PH application. Kasama rito ang source code, lahat ng data ownership at intellectual property. Ibig sabihin po, lahat po ng mga rinireklamo ng mga kritiko ng Stay Safe PH, lahat po yan ay binigyan ng atensyon ng IATF at ang gobyerno po ang magmamay-ari ng data. Ang function ng Stay Safe PH application ay dapat limitado sa collection ng data habang ang lahat ng collected data ay dapat i-store sa DOH COVID Kaya system. Panghuli, bilang bahagi ng donasyon, lahat ng data na kasalukuyang nasa database ng Stay Safe PH ay dapat ilipat sa COVID Kaya. Binigyan ang Multi-CIS ng 30 araw mula sa petsa ng resolusyon na ito na sumunod sa mga nasabing direktiba. Kung hindi, ang endorsement ng IATF na ang Stay Safe PH ay official contact tracing application ng gobyerno ay babawiin at dapat ilipat ng Multi-CIS ang data na collected at stored sa Stay Safe PH sa DICT. Dahil po sa mga rekomendasyon nito, nasagot na po lahat ng pula ng mga kritiko, kasama na po yung mga pula na inilabas ni dating Undersecretary Rio. Gobyerno na po ang magmamay-ari ng datos, wala pong ibang maghahawak niyan, gobyerno lamang. Pumunta naman tayo sa rekomendasyon po ng Department of Trade and Industry sa protocols para sa reopening ng dine-in food establishments. Ito po ay good news sa mga nagtatrabaho sa mga restaurants at yung mga namimiss nang kumain sa mga restaurants. Papayagan na po ang hanggang 30% capacity sa mga restaurants maski meron pong GCQ. Ano po ang kondisyones? Kinakailangan siyempre yung minimum health standards ay maobserba. Okay? At kinakailangan po merong post-audit mechanism na pamumunuan ng DTI, DOLE, DOT, DOH, DILG at LGU Health Office at iba pang deputized organization para masiguro po na ang mga minimum health standards ay nasusunod. Sa balita naman po sa panlabas na relasyon, nagkausap po ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ang Prime Minister Narendra Modi ng India noong Martes ng gabi, June 9. Napag-usapan po ng dalawang leaders sa telepono sa request ng gobyerno ng India na tumagal ng 25 minuto. Ito po ang salient points ng kanilang napag-usapan. Nangako si President Duterte at Prime Minister Modi na magtutulungan sa laban kontra COVID-19. Nagpasalamat ang dalawang leaders sa tulong na binigay ng bawat isa sa repatriation ng Filipinos at Indian nationals na naapektuhan ng lockdown dahil sa pandemya. Nagkasundo ang dalawa na paintingin pa ang kanilang kooperasyon sa konteksto ng ASEAN-Indian Dialogue Partnership kung saan binigyan diin ng Pangulo ang pagpapalakas ng public health system at food security at pagtawag sa India na suportahan ang ASEAN Response Fund for COVID-19. Tiniyak naman ni Prime Minister Modi sa Pangulo ang supply ng abot-kayang gamot at COVID-19 pharmaceutical products mula India.
Kasama na ang hydroxychloroquine. Haba nun Sinabi rin ni Prime Minister Modi na makikinabang ang Pilipinas sa vaccine na dinidevelop ng India. Ating gunitain rin na noong Martes, June 9, ang ika-45 anibersaryo ng pagtatatag ng diplomatic relations ng Pilipinas at People's Republic of China. Sumulat si Presidente Xi sa ating Pangulo where he mentioned the significant progress of Philippine-Chinese relations. Binanggit ng Presidente ng China na lumalim ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa at lumawak ang kooperasyon ng dalawa sa iba't ibang larangan dala ng Belt and Road Initiative. Sinabi rin ni President Xi na handa siyang makipagtrabaho kasama ang Pangulo para tuloy-tuloy na maiangat ang Philippine-Chinese relations of comprehensive strategic cooperation sa mas mataas na level. Sinabi rin ni President Xi na he feels keenly for the Philippines amid the ongoing outbreak of COVID-19 and is willing to work together with the Philippines to overcome the pandemic. Isang magandang balita po, umuwi na po sa Pilipinas yung na-pardon na OFW mula sa Bahrain na binalita natin nung isang linggo. Ito po yung OFW na si Roderick Aguinaldo, no? Na una ninyong narinig sa ating press briefing, no? Matatandaan na nasabi ko na sumulat si Presidente Duterte sa hari ng Bahrain para humiling na mabigyan ng royal pardon ang ating mga kababayan na nakakulong doon. Pumunta naman tayo sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Nakikiramay po kami doon sa pamilya ni Michelle Silvertino na binawian ng buhay habang naghihintay ng masasakyan pa uwi sa probinsya. Nakipag-coordinate na po ang DSWD sa kanilang field office para ma-assist ang pamilya ni Michelle. Wala pong gustong mangyari ito pero gagawa na po tayo ng hakbang para hindi na po maulit ang nangyari kay Michelle. Nagsimula na po ang DSWD NCR na tulungan ang mga stranded noong isang linggo pa. May mga estudyante rin po na tinutulungan nating makauwi. Mangyaring tumawag po sa DSWD Crisis Intervention Unit sa numerong 8734-8635. Ulitin ko po, 8734-8635. Nananawagan din po kami sa mga lokal na pamahalaan. Kung meron po kayo napapansin ng mga stranded sa paligid ng mga bus stations at dyan po sa Pasay sa airport, ipagbigay alam din po sa DSWD kung hindi po natin mabibigyan ng tulong. Now, dahil nga po dito sa nangyari kay Michelle, meron na po tayong bagong pulisiya na tutulungan ng gobyerno ang lahat ng stranded, yung mga nasa airport at sa mga bus. Inaasikaso na po ito ng DOTR. Dadalhin po ang mga stranded doon sa area ng airport at saka dyan sa mga bus sa Pasay sa Villamor Golf Course for rapid testing. Hinihintay na lamang ang approval ng Villamor kung sila ay pansamantalang maninirahan doon habang inagagaan tayo ng kanilang flights o kaya mga bus pa uwi. Nagpapasalamat po tayo sa DILG, sa NTF, sa kanilang tulong. Pero paalala lang po sa ating mga kababayan, marami pong manloloko ngayon, lalong-lalo na dyan sa mga na-stranded sa airport at sa ating mga bus stations. Ang mga nakita natin locally stranded persons ay nagiging biktima ng panloloko. Pinapangakuan po ng trabaho sa ibang bansa at sinasabihan pumunta sa airport para sa kanilang flights. Mag-ingat po tayo sa ganyan. Huwag po tayong maniwala, huwag tayong magtiwala. Binabalaan din po natin ang mga illegal recruiters. Hindi po bulag ang gobyerno. Alam natin po ang inyong illegal na gawain. Itigil niyo yan po dahil kilala po natin kung sino kayo. Kalaboso po kayo. Ano naman po ang sitwasyon ng COVID-19 sa ating bansa? Well, umabot na po sa 23,732 ang mayroong sakit na COVID-19 sa buong Pilipinas ayon po sa pinakahuling datos ng DOH. Patuloy po ang pagtaas ng kaso ng mga gumagaling. Ngayon po, meron na tayong 4,895 na mga nag-recover. Samantalang,
10 naman ang naidagdag sa mga nabawian ng buhay, kaya ang sumatotal na mga namatay po dahil sa COVID-19 ay 1,027 na po. Okay? Tapos na po ang ating presentasyon. Simulan na po natin ang ating, bago po tayo mag-open forum, meron nga pala tayong bisita ngayon. Ito po ang napakagaling, napakabata, Acting NEDA Director General Carl Chua via Skype. Alam ko ang pangunahing nasa isipan ng bawat Pilipino ngayon, ano ba ang strategiya ng gobyerno para makarecover dito sa COVID-19? It is with pride that I present to you Secretary Carl Chua. Sec, the floor is yours. Magandang tanghali po. Naririnig niyo po ba ako? Opo, naririnig po namin Okay. kayo. Sige, maraming salamat po at sa mga nakikinig sa atin, magandang tanghali din po. Ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon ay yung ating Philippine Progreso or yung Philippine Program for Recovery with Equity and Solidarity. Ito ang ating recovery program para maibalik natin ang bilis at paglago ng ating ekonomiya para maibalik po natin yung ating mga trabaho at yung mga income natin. Pero bago ko po ipaliwanag ang laman ng Philippine Progreso, gusto ko po muna banggitin ang karanasan natin bilang bansa. Yung taong 2016, yung pagpasok po ng administrasyon ni Pangulong Duterte, meron po tayong vision. Ito po ang ibaba ang antas ng kahirapan or poverty rate from 21.6% hanggang 14% by 2022. Ibig sabihin po, 6 na milyong Pilipino ang dapat maiangat natin mula sa kahirapan. At gusto rin natin maging isang upper middle income country tulad ng Thailand at China. Tapos kung tuloy-tuloy po ang ating reforma at yung pagbabago ng ating bansa, by 2040, baka ang gusto po natin makamit yung wala nang mahirap or yung extreme poverty eradicated at yung ating bansa maging isang high-income country tulad ng Japan at South Korea. So yun po ang ating vision. At ang totoo po, by 2018, nababa na po natin ang antas ng kahirapan. Na-revise po yung 21 to 23%. Pero 2018 lamang ay nakita na natin bumagsak ang poverty rate to 16.6%. Ibig sabihin, yung 6 na milyong Pilipino na dapat maiangat natin mula sa kahirapan by 2022, nagawa na natin yan 4 years in advance or in 2018. At yan ay isa sa mga magandang accomplishment ng Duterte administration. At tutuloy po natin ang bilis ng pagbaba ng kahirapan. In 2016, nangako din ang ating Pangulo na magkakaroon po tayo ng 10-point socio-economic agenda. Tuwing makikita niyo po yung kulay green, ang ibig sabihin nito ay na-accomplish na natin by 2019. Yung kulang na lang na gusto po natin gawin by 2022, yung mga nakakulay yellow. So ano po yung mga na-achieve natin? Yung una po, yung to sustain macroeconomic policies. Yung pangalawa po, yung tax reform. Yung pangatlo po, yung ease of doing business. Yung pang-apat, yung ating infrastructure or build program. Yung panglima po ay nasimulan na natin sa pamamagitan ng pagpasa ng rice tariffication, pero marami pang areas ng agriculture na pwede pang bigyan ng tulong. Yung pang-anim, yung land management, hindi pa yan nasimulan, pero gagawin na po natin yan. Yung pang-pito ay human capital development at yung isa sa mga ginawa po natin ay yung universal healthcare. Yung pang-walo, yung science and arts, so tuloy po natin gagawin yan dahil naipasa na yung Innovations Act. Yung pang-siyam ay yung social protection at dito po gagamitin yung national ID at yung pang-sampo yung reproductive health law. So ito po yung mga na-accomplish natin between 2016 to 2019. Kaya pagpasok natin ng 2020, the Philippines actually has one of the best or strongest growth prospects. We built on past reforms and solid macroeconomic management to do better. Between 2016 to 2019, we were among the fastest growing economies. Yung ating GDP growth or paglago ng ekonomiya ay 6.6%. We were actually likely to become upper middle income country in 2020. Ibig sabihin, yung pangako natin na 2022,
mukhang dapat pwede mai-advance natin to 2020 bago nangyari yung COVID. Tapos dahil sa ating Build program, nakakita po tayo ng one of the lowest unemployment, underemployment, and poverty rates in our history. We also have a very strong fiscal position at yung ating debt to GDP ratio, ito ay pinakamababa in many decades. Umabot po yan ng 39.6%. Tapos yung international reserves natin sa central bank ay $89 billion. At dahil dito, kinilala po ng International Credit Rating Agency ang ating bansa with a BBB plus credit rating. Ibig sabihin, maganda po ang ating credit standing. Pag tayo ay umutang para sa ating development projects, mababa po yung interest rate na nakukuha natin, as low as 2.5% lamang. Ang halimbawa po nito, kung tayo ay uutang ng 1 trillion pesos dahil sa COVID crisis, at may savings po tayo na 1% interest rate dahil maganda yung credit rating natin, ay makakaipon po tayo or may savings po tayo ng 10 billion pesos per year. So yan po ay imbis na gamitin pambayad sa utang, ginagamit po natin yan sa social services at sa infrastructure. At dahil sa ating mga reforma, tayo nakakakita ng magandang economic and social outcome. So dahil sa conservative and responsible fiscal management, dahil sa ating tax reform, dahil sa ating structural reforms, lalo na po yung rice tarification at sa ating Build program, ay humaharap po tayo sa taong 2020 na mas handa para masolusyonan itong COVID-19 crisis. So kung hindi po natin ginawa ang tax reform, kulang po ang pondo natin para tulungan yung mga negosyante, mga businesses at yung mga mahihirap para sila ay matulungan habang wala pong income or trabaho sa COVID crisis. Pag wala po tayong rice tarification, mahirapan po ang mga Pilipino na bumili ng affordable na pagkain tulad ng bigas. Dahil sa rice tarification na ibaba natin ang presyo ng bigas by 10 peso per kilo. Ang problema lang ay hindi natin inaasahan na sa taong 2020, meron po tayong mararanasan na increasing number of shocks that affected the economy. Simula sa Taal Volcano eruption sa January, yung pagbaba ng tourism and trade dahil sa global pandemic, at yung desisyon natin na mag-impose ng enhanced community quarantine starting March dahil ang priority natin ay yung pag-save ng lives. Kasama na rin yung ang buhay ng ating kapamilya at mga kaibigan. At dahil sa nangyari, ay nagpasya yung gobyerno na mag-propose ng isang phased and adaptive recovery approach. Ito po yung ating recovery program. Mayroon po siyang tatlong stages. Yung unang stage ay yung emergency stage. Ito yung nangyari from March to May. At yung analogy dito ay yung ating pasyente, ang pangalan ay Pilipinas, ay intubated siya sa ICU or sa intensive care unit. At yung instrumento natin para tulungan ang mga naapektuhan ay yung Bayanihan to Heal as One Act. At yung laman nito ay yung budget and procurement flexibility para ma-allocate po natin yung scarce resources to provide subsidy to the poor and low income, to provide small business with a grace period in the payment of taxes or loans or rental, at para magbigay rin ng wage subsidy. Nandito rin po yung support natin to the key sectors in agriculture and OFW at yung tulong natin sa healthcare system. Ang total amount na binigyan po natin sa Bayanihan 1 ay aabot na sa 550 billion pesos. Ngayon ay nasa recovery stage na tayo. Ito yung ginagawa namin programa with the help of Congress. Ang analogy po nito, yung ating pasyente, ang Pilipinas, ay nagre-recover na at nasa regular room na ng hospital at binibigyan po yan ng dextrose. So yung mga instrumento natin ay yung Bayanihan 2 to recover, yung guide, yung FIST at yung CREATE. Yung guide ay isang mungkahi namin na tulungan ang financial sector para pwede po silang magbigay ng mas maraming tulong sa business sector through low interest loans at credit guarantees. Yung FIST ay isang paraan para matulungan natin yung mga bangko na mag-dispose ng bad assets or loans
para mas marami po silang pondo para maibigay or matulungan yung mga micro, small, and medium enterprises natin. At yung CREATE ay yung tax incentives na bibigyan natin sa lahat ng maapektuhan ng COVID. At ang laman po nito basically ay itutuloy yung budget and procurement flexibility, yung reprioritization ng 2020 budget, yung pag-resume ng Priority Build or BBB program, yung pag-support ng demand side through income and job support, yung pag-support sa supply side, pagbibigay natin ng liquidity and equity infusion and guarantee through the financial sector, at yung mga targeted tax incentives. At yung third stage ay sisimulan natin sa 2021, pero yung pagplano ay nagsisimulan na. Ito yung gumaling na yung ating pasyente, yung Pilipinas, at nasa bahay na siya at tumatanggap na umiinom na po siya ng vitamins. At yung idea po natin dito ay to have a healthy and resilient Philippines. So ang mangyayari po dito, yung 2021 and 2022 budget ay reorient natin so that yung priorities ay nasa healthcare, sa food production and value chain, sa Build program, sa digital transformation, and so on. At mayroon po rin po tayong mga structural reforms para tulungan at maging mas resilient ang ating bansa in case na bumalik po yung virus or may iba pang mga crisis. At kasama po dito yung balanced regional development through the Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. At naghanda po yung NEDA, kami ay gumawa together with the other interagency task force agencies ng isang report, yung Recover as One, para i-address po yung mga uncertainties brought about by the lack of information, the losses during the ECQ, and how we should prepare for the new normal, hopefully a better normal. At yung laman po ng report, basically, ang sinasabi niya po, yung new normal, siguro dapat ingrained na po sa ating regular lifestyle, yung social distancing. Kasi ito yung pangunahing paraan para maiwasan yung pag-spread ng virus. Yung pangalawa po, yung strict hygiene and sanitation protocols. Dahil nagsisimula po ang recovery ng ating bansa, yung pagwala ng virus or pag-contain ng virus, kung tayo ay susunod sa sanitation protocols tulad ng pagsuot ng face mask, paghugas ng kamay, paggamit ng alcohol, at pag-iwas lumabas kung kayo ay may sakit or may karamdaman. Yung pangatlo po, yung sporadic lockdowns possible kasi habang wala pang vaccine, pabalik-balik po yung effect ng virus. Hopefully, hindi po siya malala tulad yung nangyari sa early part ng ECQ. At yung panghuli po, yung looming COVID-19 threat will be foremost in the minds of individuals. Kaya dahil dito, naghahanda po ang gobyerno at pati yung private sector ng bagong work arrangements tulad ng work from home, yung digital transformation, and making sure our healthcare system is solid. Ang mungkahi po namin sa recovery program is to proceed with a more inclusive, sustainable, and more balanced growth in the Philippines. Ito po ay layunin ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program para ang mga taong bayan, yung ating mga fellow citizens na nasa congested Metro Manila ay may pagkakataon na bumalik at makahanap ng ibang opportunity sa kanilang probinsya. Ang isa po layunin din natin sa ating programa ay yung pagbigay ng equal opportunities for all para lalo na po yung mga mahihirap at mga less fortunate ay may pagkakataon na umangat dahil through our social programs, through universal healthcare, through our K-12 program, through our various subsidy and conditional cash transfer program, para pag tapos po nila ng kanilang education ay makahanap po sila ng mas magandang trabaho. At ang huli po, ang gusto ko pong sabihin, we are all not in the same boat. Iba-iba po yung pinanggalingan natin, yung ating upbringing, pero we are in the same storm. Kaya ang suggestion po namin talaga now more than ever is for us to really care for each other and work together. Ito ay isang problema na once in a century. Wala pong nabubuhay ngayon na nakaranas ng isang global pandemic. At yung kailangan po, magtulungan po tayo lahat within the government,
and as humanity or as Filipino people. So yan po ang aming pagbabahagi ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Carl. At talaga naman pong nagagalak ako sa inyong report dahil nagkaroon po kami ng pag-asa na dahil meron tayong plano kung paano tayo babangon, babangon at babangon rin po tayo. We will rise and heal as one. Now, sa open forum na tayo, please specify kung kanino ang question nyo, kung sa akin o kay Secretary Carl Chua. Joyce Balancio of DZMM, please. Yes, good afternoon po, Secretary. Para sa inyo po yung tanong. Follow-up lang po dun sa Stay Safe application. While nabanggit nyo na po na nasa Resolution 45, yung safeguards, and yung features nitong Stay Safe app. But I think yung kino-question po ni former Yusek Rio was the time it was chosen by the IATF. Kasi sabi daw po niya, hindi daw po dumaan sa technical vetting ng IATF itong Stay Safe application. And he actually presented a different proposal, yung Oplan COVID-19 Central Platform that was supported by DICT and mismong si Secretary Galvez. But sabi nga po ni Yusek Rio, allegedly it was disregarded by IATF. So, totoo po bang hindi dumaan sa technical vetting itong Stay Safe application? At ano po, bakit ni-reject yung proposal ni Yusek Rio at that time? Ano po bang meron sa Stay Safe na wala po dun sa kanyang proposal? Ang pagkakaintindi ko po ay ang gustong i-adapt ni Undersecretary Rio, yung program na sinabi mo, ay i-develop pa po nung panahon na napili na po ang staysafe.ph. Wala po tayong kamuwang-muwang na mangyayari itong COVID-19. Di po natin alam na kinakailangan natin ng isang tracing app. Pero nung pumutok po ito, IATF had to make a decision quickly and they decided that the only available technology then was staysafe.ph. Totoo po, may proposal siya, pero ang problema sa proposal niya, gagawin pa po. Yan po ang aking pagkakaintindi. In any case, kasama rin po siya dun sa proseso ng pagpili sa staysafe.ph dahil siya po ay nag-participate din sa mga pagpupulong ng IATF noong mga panahon na yon bilang Undersecretary ng DICT. So yun lang po. Next question, please. Follow-up lang po doon kasi po nabanggit po niya na yung panahon daw po na in-accept yung resignation niya. It was after 4 months when he first filed his resignation, and he said it could be something related to his expressed objection or apprehension sa Stay Safe application. Nako, yan po ay purely speculative dahil wala naman po nagpa-resign kay Yusek dating Yusek Rio, pero siya nag-resign, hindi naman po niya binawi yung resignation niya. So it was really up to the President to accept or reject the application. It was accepted after 4 months. Full stop po. Wala na pong ibang storya doon. Opo. On another topic po, Secretary, nabanggit po ni NHA General Manager Escalada na suspended temporarily itong implementation ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa. Is it coming po sa utos ni Pangulong Duterte, hanggang kailan po ito suspended? At kung galing nga po kay Pangulong Duterte, kailan po niya binigay itong instruction na ito? Well, I will have to verify kung talagang suspended po yan. I have no information dahil ang alam ko, nasa pilot stage sila. So perhaps the proper word is not suspended. Perhaps they have finished with the pilot program, no? And they will now evaluate kung paano siya ma-implement on a wider basis. Apo. Last na lang po from me, Secretary. Nabanggit po ni CHED Chairman Prospero de Vera, they're studying the possibility of allowing face-to-face learning sa mga lugar na wala pong COVID cases. And also si Secretary Briones mentioned this in our previous press con na ipapaalam nila kay Pangulong Duterte kung po pwedeng payagan ng face-to-face sa mga no-COVID areas. Ito po ba ay yung utos po ni Pangulong Duterte na no face-to-face until may vaccine? Is it absolute? Or amenable po ba siya sa ganitong mga proposals? At kung na-discuss na rin po ba ito sa IATF, Secretary? Ang napag-agrihan po sa IATF was kung wala namang banta ang COVID, baka po pwede mag face-to-face. Pero nagsalita na po ang Presidente, ayaw niya na ipagsapalaran ang kalusugan ng ating kabataan. Pero I am sure the President is open to further discussion on the possibility of face-to-face. Pero uulitin ko po, no, habang may banta ang COVID sa isang lugar, out of the question po yan. We will see po what will happen in the next few months kasi Agosto pa naman po ang simula ng klase. Yusek Rocky? Thank you po.
Thank you. Okay, good afternoon. Good afternoon, Secretary Roque. From Rose Novenario of Hataw, may ilang overseas Filipino workers na hindi pa rin nakakauwi sa kanilang probinsya bunsod ng limitadong flights. May mga stranded na OFW na nagpalipas ng ulan sa ilalim ng Skyway sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Pagod, puyat at gutom ang inabot ng ilang OFW dahil 3 araw na daw po ang paghihintay ng biyahe. 10 daw napunta ang budget para sa quarantine facilities para sa bumalik na OFWs. Ito po ba ang VIP treatment sa kanila ng Administrasyong Duterte? Rose, lilinawin ko lang. VIP treatment talaga mga OFW.